Nanawagan ng Senado sa Department of Agriculture na maglabas na ng guidelines para sa 10 billion pesos na ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ang problema ngayon, nag-uusap pa bibigay daw yung ayuda in the next 2 weeks. Kaya lang baka kung after 2 weeks, wala ka na mangisda. Umaalma ang mga mangingisda dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, ayon sa SINAG, 500 piso ang nawawala sa kita ng mangingisda kada araw mula nang tumaas ang presyo ng krudo. Paano pa pag nagpatuloy ito, baka tumigil na sila sa pagpalaot. Mas kawawa yung mangingisda kasi dagdag sa gasto sa produksyon niya yun. Ina-absorb niya ang sarili. Yung mga jeep pwedeng huminto ng ilang oras Dumagdag pa ng 500 a day ang kanyang gastos because of the 25 peso liter. Pag tumaas pa next week yung diesel at gasolina. Pero sabi naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, may nakahanda ng ayuda. Pwede nilang ipamigay ito at ang 50 million pesos ay kakasya para sa higit 15,000 na mangingisda. Bawat isa makakatanggap ng 3,000 piso. Pwede po, kung pwede, ipapastak natin. Kasi right now, yung budget natin for 2026, kasi nakadeposit na po ito sa DBP, sir. Mr. Chair. Nakadeposit po yung ating budget ng 50 million for our fuel subsidy. Yun po ay, baka next week sir, lalabas na po yung ating supplemental agreement. Humihingi din ng dagdag 25 million para pa sa fuel subsidy. Uunahin namang mabigyan ang mga nasa pinakamahirap na munisipalidad. Pero si Senator Kiko Pangilinan na chairman ng komite, naniniwala na hindi ito sasapat. Meron namang 10 billion pesos na nakaabang ng pondo sa Department of Agriculture at hindi lang para sa mangingisda, kundi pati sa mga magsasaka. Giit din ng senador, kung maaari, lahat mabigyan, hindi lang mahihirap na munisipalidad. Kaya naman ang ayudang ito, bukod pa sa ipapasang pondo ng Kongreso. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.